you more music and best variety. This is 95.9 Hot FM, Cotabato, Kitby. Today's best music. Hot FM, hottest radio station. Kayo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitby. Hot FM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunan ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayan mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang talakayin ang katotohanan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa pagsagot ng mga katanungan patungkol sa pananampalatayang Islam. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez, alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Bago po dyan, nais ko po munang bigyang daan yung ating mga panawagan. Ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association, ay patuloy pa rin po sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan sa panulukan po lamang ng Ruales at Sinswat Street dito po sa lungsod ng Cotabato. Yan po ay malapit na malapit sa Cotabato City State Polytechnic College. Yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang araw ng Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At maging sa araw ng Sabado, alauna hanggang alas 5 po ng hapon, ay bukas din yung ating tanggapan. Meron pong isinasagawang pag-aaral, no, Islamic class po sa ating tanggapan. At yan po ay walang bayad. Kaya po aming iniimbitahan ang ating mga kababayang mga Kristiyano, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na mga Muslim, na dumalaw po sa ating tanggapan at saliksikin ang pananampalatayang Islam. Upang sa ganon, tayo ay magkakaroon ng lubos na pangunawa sa relihiyong Islam. At sa ating mga taga-subaybay sa YouTube, sa mga taga-subaybay natin sa online community, ang atin pong Islamikong pangradyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po ng ating mga kababayan ay i-search po lamang yung ating pangalan or i-type Khalid Sanchez, at doon po ay inyong makita yung iba't ibang palatuntunan, iba't ibang petsa ng ating palatuntunan dito po sa Hot FM, na kung saan ay mapapakinggan tuwing araw ng Sabado alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon ang talakayin ang katotohanan. Yan po ay nasa youtube.com na po. At sa mga nais pong makibahagi sa ating palatuntunan sa pamamagitan po ng pagpapadala ng kanilang mga katanungan, kayo po ay maaring mag-send or magpadala na inyong mga questions sa atin pong hotline. Ito po yung hotline number po natin, 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. 652. Isa pa, 0915-50-63652. Yan po ang ating hotline number na maaari niyong padalhan ng inyong mga katanungan. Okay po. At bago po tayo papalaot sa ating pagsagot ng mga katanungan na ipinadala po sa atin,
ay nais ko po munang bigyang daan po, no, na makapagbigay rin ng kanyang pagbati yung atin pong bisita sa hapong ito. Meron po akong kasama dito po sa ating palatuntunan at inshallah siya po ay isa sa mga estudyante po ng Mindanao People Da'wa Association, no, sa atin pong tanggapan dito po sa Cotabato. At in the future, ako ay umaasa na siya ay magiging isang magaling na mangangaral sa Islam at magiging isang broadcaster, no? Katulad natin, broadcaster, maging magaling na lecturer, kapag Islam ang pag-usapan. At sa atin pong mga tagapakinig dyan, nais ko pong ipakilala sa inyo yung kasama ko po sa hapong ito na si Brother Sugu. Yan, si Brother Sugu. At Brother Sugu, batiin mo yung ating mga tagapakinig, brother. Yan, live ka na, kapatid. Magandang hapon sa inyo lahat. Aha. Samahan niyo kami sa aming alakayan dito sa Hot FM 95.5. Yes. Oh, yan. Narinig nyo yung boses ni brother. Yan ay isa sa mga magaling na estudyante po ng comparative religion dito po sa ating tanggapan. Kaya nga po, inshallah, makakasama natin siya dito sa ating palatuntunan sa hapong ito. So, handa ka na, Brother Sogo? Handa na. Oh, handa na siya. Okay. So, dahil handa na yung ating kasama ngayon, yung ating partner, tayo na po yung magsisimula, no, sa pagsagot ng mga katanungan. Ang unang katanungan, Brother Sogo, ay pinadala po sa atin ni Texter 4367. Ang sabi niya, "Salam kapatid." Wa alaikum salam. Rahmatullah. Ano po ang nararapat kong gawin sapagkat nakabuntis po ako? Nakabuntis daw siya, Brother Sugo, ng isang Muslim. Pero nasa Maynila siya ngayon kasi mag-abroad. Pero hindi alam ng magulang niya na buntis. Oh, naku po. Ako po si Muhalidin Uto. Talaga. Ang lakas ng loob na magbanggit ng pangalan niya. Hindi ka ba natatakot, Brother Muhalidin Uto, na baka babalikan ka sa mga magulang nito, Brother Sugo? Kung ako, sige. Brother Alin, Aha. sa isang lalaki na sa amin yung pagkukuhanan. Nga pala, no? Mahal niya yung babae. Ang una-una niyang pupuntahan yung parents ng babae. Ay, sabagay, tama. Kasi, mahirap ang panahon natin ngayon, nawala kung saan ang lalaki. Correct. At nakabuntis ka pa. Nakabuntis ng isang Muslim. Hindi mo yan papananutan. Makasalanan yan Naku. sa Diyos. Nga naman, no? Huwag kong pipilihin, brother. Kausapin ko yung magulang ng mga babae. At sasabihin ko, pakakasalan ko kanya ng anak. Hindi ko yung, kasi, yan mahirap sa mga lalaki ngayon eh. Kapag nakabuntis, iiwanan yung mga babae. Kapag nakabuntis, iiwan yung babae, no? Pero mali pala yun. Mali yun. Maling-mali yun. So, dapat, ang gagawin niya, Brother Sugo, kung niya yung magulang ng babae, at sabihin niya na, mahal niya yung anak niya, pakasalan niya. Pakasalan niya? Dahil, kasi makasalanan. Kapag hindi niya pinakasalan yung babae. Kawawa naman yung bata kung nabuntis yung buwan. Lumabas yung bata. Nga naman, no? Bakit naman walang tatay? Pero ang tanong niya dito is, ano daw po ba ang nararapat niyang gawin? No? Ano raw ang nararapat niyang gawin sapagkat nakabuntis siya ng isang Muslim? At I assume na hindi ito sila mag-asawa. Nabuntis niya, hindi sila mag-asawa. So, tinatanong mo sa akin, Brother Muhalidin B. Uto, yun ang kanyang buong pangalan kung ano ang Muhalidin B. Uto. Pwede mong banggitin din, kapatid? Kaya mo? Muhalidin B. Uto. Yan. Kapatid.
Okay. So, ang tanong niya, ano ang narapat niyang gawin? Kung ikay walang asawa, at ikay nakabuntis ng isang hindi mo asawa, pareho kayong single, no? Abay, ang dapat mong gawin ay magpahampas ka ng 100, kapatid. Inamin naman niya magpahampas ka ng 100. Iyan po kasi ang narapat gawin doon po sa mga tao na hindi naman mag-asawa, ngunit nagpakaligaya. Yun ang narapat gawin, Brother Sugo. Yan ay nakasaad sa aklat ng Allah sa maluwalhating Quran sa chapter 24 verse 2. Yan. Ang sabi po, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zaniyatu waz-zani. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ayata jalda. Ito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ang zaniya, ibig sabihin yung mangangalon niyang babae, at ang zani, itong mangangalon niyang lalaki, ay hagupitin ang bawat isa sa kanila ng 100 hampas. Yun. 100 lashes. Ano yung sasabay niya yung kan? Bawat isa sa kanila. Bawat isa sa kanila. So kung nagtatanong siya kung anong dapat gawin, ito po yung pinakadapat na gagawin. Yan ang sinabi sa maluwalhating Quran. Kaya ikaw, Brother Sugo, mag-ingat ka dahil baka mahampas ka. 100 yan, ha? 100 yan. So yan po at dapat meron ding saksi. At hayaan ang isang pangkat ng mga sumasampalataya ay makasaksi sa kanilang parusa. Dapat may mga saksi doon. Okay, habang ginagawa. Yun po ang dapat niyang gawin. Okay? Kung kaya niya, yun ang advice natin. Yun talaga dapat ang gagawin mo, Brother Muhalidin B. Uto. Talagang, kumpleto, correct. Mahal na siguro yung babae, kaya nasabi niya yung katotohanan. Oo nga, siguro. Bili mo ko sa mga lalaki na niya. Saludong ka, Brother Uto, ha? Kung hindi niya mamahal yung babae, ba't niya pa sasabihin sa radyo na... Ikaw ba, tatanong ko sa iyo, Brother Sugo, naranasan mo na bang magmahal? Oo, naranasan ko. Pero, naranasan ko rin masaktan. Naks naman. Nasaktan ka na? Lagi naman, brother. Okay. Lagi. Always. Ay, sana balang araw ay matagpuan mo rin yung para sa iyo. Yung bang hindi ka sasaktan, no? Pero wag kang makipagkasintahan sapagkat bawal 'yan. Dapat asawahin mo na kaagad. Ganun dapat. Kung matagpuan mo na siya, asawahin mo na, Brother Sugo. Kasi, brother, sa panahon natin lapit mo lang yun doon, dyan. Brother, sa panahon natin ngayon, mga kabataan na yun. Hindi pa nga mahamot na nga si elemente pa rin yun. Nagsisimula na. Oo nga, nagsisimula na. Yan ang mga kabataan natin na yung brother. Correct. Okay. Kailangan, bago nila gawin yun, mag-aral mo na sila ng mga Bible study para malaman nila yung arapatan nila bilang... Correct. Alam mo, natutuwa ako sa iyo, kapatid na Sugo, kasi despite sa kahirapan sa pagsasalita, ay nagagawa mo pa ring magdawa. Nakakainggit po yung ganitong klase ng mga tao na hindi hadlang yung kapansanan sa pagsasalita. Para maiparating sa tao yung kaligtasan, yung salita ng Diyos. Nakakainggit, no? Hindi dapat pagtawanan, hindi dapat nakutsain ang mga ganitong uri ng tao. Dapat sila ay kainggitan. Marami po sa atin ang gaganda ng mga boses, di ba? Marami po sa atin na walang kapansanan, ngunit hindi man lang nagawang maipaabot sa kanyang kapwa-tao yung kaligtasan ng kaluluwa. Brother, minsan napapaisip ako anong sino isip pa yung walang kapansanan? Sino pa yung umayaw sa mga
nakaraan sa kanila. Oh. Kaya, ako, nagpapasalamat na ako, kahit may kapansanan man ako, at least, nagagawa ko yung karapatan ko bilang isang tao. Good. Inshallah. So, ang sunod na katanungan, Brother Sugo, ay mula naman kay Texter 1081. Sabi niya, magandang hapon, Brad. Magandang hapon din. Magandang hapon sa'yo. Pwede magtanong? Abay, pwede. Pwede magtanong. May asawa kasi ako. Isa siyang biyuda at may 2 anak. At Christian siya. Pwede ba siya mag-convert ng Islam? At ang mga anak niya, paano po ba yun ginagawa? Sam of Crossing Simway. Alam mo, Brother Sam, siguro ang ma-advise ko sa iyo para hindi ka mamroblema dyan, dalhin mo sa ating tanggapan yung asawa mo na Christian at yung kanyang mga anak. Tama. Dalhin mo sa ating tanggapan at ako ang bahala doon. Tama. Meron pa yan sa, yung mga maling Islam. Yung napapansin ko sa amin, pupunta sila sa may ustad, then nagpapa-Islam. Nagpapaligo. Nagpapaligo. Nagpapalit ng pangalan sila. Halimbawa, pangalan nila Jericho, pinapalitan ng Muhammad, then sinasabi yung mga lulang Islam sa kanila. Then, ito, mag-fasting kayo, 5 times kayo mag-pray, then sabihin yung mga bawal at yung mga wampa. Ay, pumunta sa ating tanggapan. Tama. Sa atin pong Islamikong tanggapan, yan po ay sa harap lamang ng Polytechnic. At kami na pong bahala. Ipaalam muna natin sa kanila yung Islam. Wala po kasi tayong karapatan kahit sino man sa atin. Wala po tayong kapangyarihan na ipa-Muslim yung isang tao. Ang atin po lamang ay ipaabot sa kanya ang Islam, tanggapin niya ito, ito ay nakakabuti sa kanya. At kung hindi naman, ito ay hindi nakakabuti sa kanya. Tama. So yun po ang aking advice, Brother Sam ng Simway. Okay? Mula po kay Texter 6065. Salam. Waalaikumsalam. Tanong ko lang sa iyo. Haram ba ang gawaing pagsabayin ang 2 babae sa isang kasal? Hoy, ang gandang katanungan nito. Nagandang katanungan ko. Haram daw ba na pagsabayin yung 2 babae sa isang kasal? O ikaw, Brother Asugo, kung ikaw tatanungin ko, anong masabi mo? Kasi ako, hindi pa ako nakalala sa magpakasal. Ako patipilin, kung ako man yung masusunod siguro, para sa hindi maganda na pansabayin yung 2 babaeng pakakasalan mo. Pwede kung unahin mo muna yung isa, then sa ilang isunod mo yung isa. Basta nagkakaayos silang 2. Ang mahirap pansabayin mo, mag-aaway. Hindi problema mo yun. Nga naman. Mahirap kung ikaw silang 2 mag-aaway. Ang mahirap, baka siya yung awain. Yung 2. Sa bagay, may punto rin. Ngayon, Brother Sugo, alamin natin kung ano ang sabi ng Allah sa maluwalhating Quran. I-refer natin sa banal na Quran kung ano ang kanyang desisyon, kung pwede bang pagsabayin ang 2 babae sa isang kasal. Yung tanongin natin yung maluwalhating Quran. Yung Allah mismo ang sasagot. Pwede po bang pagsabayin sa isang kasal yung 2 babae? Actually, ang sagot ng Allah dyan, kapatid, brother, kahit 4 pa nga, pwede mo pagsabayin Yes. Kahit 4. Sabi, ang tanong niya kasi 2 Ang sabi ng Allah, kahit 4, pwede mong pagsabayin yun. Anong patunay? Ito po ang patunay. Chapter 4, verse 3. Sabi ng maluwalhating Quran, sabi niya, Ma tabalakum minan nisa'i masna, masna, wa thulatha, wa ruba. Kita mo? Ano ang sabi? Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, kayo ay magsipag-asawa ng kababaihan na inyong mapusuan, sabi niya, 2.
Dalawa kaagad sabi niya eh. Masna. Dalawa. Abay, ibig sabihin yan, kapag ka mag-asawa ka, dapat simulan mo sa dalawa. Sabay. O yun kasi ang sabi ng maluwalhating Quran eh. Masna, sabi niya. Dalawa. Ngayon, o di kay wasulasa. O di kay tatlo. O pwede rin pagsabayin, tatlo. O, tatlo agad. O di kay ay warubo. Apat. Pwede. Apat sabi niya. Apat agad ha. O, pagsabayin. Ngunit, may ano doon. May pero doon. Sabi niya, fa-in kiftum alla ta'dilu fawahida. Sabi niya, datapwat kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap ng maging makatarungan, sabi niya, kung gayon, mag-asawa lamang ng isa. Yun pala, brother. So, kung hindi mo kayang pagsabayin ng dalawa, ito isa lang. Hindi mo kayang pagsabayin na bigyan sila ng pantay-pantay na... Hanap mo eh. Hindi, yung makatarungang yung mga benefits ng pag-asawa. Hindi mo kaya, lalo, hindi mo kayang pagsabayin. Isa lang. Tama. Pero kung kaya mo, unang utos na ala, mas na. Dalawa. Tama. Kaya pwede yung kapatid. Lalo na kung malaki yung income mo. Gawin mo na 10. Hindi pwede. Hanggang 4 lang kapatid na sugo. Hanggang 4 lang. Sabi niya, mas na, wasulata, waruba. Hanggang 4 lang. Hindi na pwedeng 10. Biro na, brother. Okay lang. Pinapatawa ko lang yung... Noted. Ayan, So, yun po. Wala pong haram doon na brother, na nagtanong. Tama. May balak ka mag-asawa ng dalawa sabay, ha? Oo. Sige. Yun po yung aming kasagutan. Matindi sa kanya. Oo. Mula naman po kay Texter 2840. Salam. Waalaikum salam. Isa ako sa sumusubaybay ng dakwa. Ito'y galing sa ano? At isang text na ito ay galing sa Saudi, Brother Sugo. Isa ako sa sumusubaybay ng inyong dakwa sa YouTube ito eh. Tanong ko lang, okay lang po ba na hindi magpakasal sa lalaking tapos ng namanhikan sa dahilang nagpakasal sa ibang babae? Please lang po, kailangan ko ang sagot. Syukran. Ang tanong niya, Brother Sugo, ay okay lang ba na hindi na siya magpakasal doon sa lalaking tapos nang namanhikan sa kanya dahil ito'y nagpakasal pala sa iba? Parang ganun ang kanyang tanong. Mahal siya nung lalaki, binigyan siya ng mga duri. Pero nagpakasal. Hindi pa siya pamanhikan pa lang. Pamanhikan pa lang. Betrothal sa English. Kung ako man yung makakuan, masusunod. Sige nga. Hindi na lang. Kasi siyempre, masasaktan din ako. Kaya kung nakamahal sa akin yung lalaking mahal ko. Di, makasalanan yun. Ba't mo kasi mamahalin yung nagpakasal sa iba? Mahal pa naman iba dyan eh. Di ba? Sa'yo naman yung kasi sabi natin, anyapin mo. Ano may ahatin sa puso niya. Sa bagay. Kasi malayo ka naman. Yung araw-araw siya naman kasama. Awawa ka naman. Tanungin natin, Brother Sugo, kung ano ang sinasabi ng maluwalhating Quran. Tanungin natin kung ano naman ang sinasabi ng dakilang tagapaglikha sa bagay na yan. Abay, ulitin ko lang yung sinabi ng Allah. Sa pareho pong talata, sa chapter 4, verse 3, sabi ng Allah, magsipag-asawa kayo ng kababaihan na inyong mapusuan, sabi niya. Ito yung pinakamalapit niyang kahulugan. 2, o 3, o 4. Datapwat kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan, kung gayon ay mag-asawa lamang ng isa. Maliwanag po doon sa talata na pwede kang mag-asawa ng sabay. Pwede yun. So, ibig sabihin, hindi dahilan na hindi maituloy o hindi maging mabigat na dahilan na hindi maituloy yung pag-asawa, doon sa unang asawa, unang naipamanhikan niya, dahil nag-asawa ng
Yung iba. ng iba, no, hindi pwedeng hindi maituloy yun dahil lamang nag-asawa ng iba yung lalaki. Sapagkat yung ginawa naman niya ay nag-asawa at hindi naman siya nangalunya. Kita mo? Ang ginawa niya po kasi nag-asawa. Iba po kasi ang sitwasyon kung ikay nangalunya. Nangalunya, ibig sabihin ikay hindi, ikay nangabit. Yun ang meaning ng nangalunya, Brother Sugo. So, ibang usapan kapag ka nangalunya, nag-asawa Ngayon, hindi siya ground para hindi maituloy yung yung pag-asawa. Hindi po. Kaya sa nagtanong po, no, ang tanong niya ay okay lang ba na hindi magpakasal? Hindi po okay. Dapat po magpakasal. Sapagkat tapos na yung pamanhikan Although nagpakasal siya sa iba, hindi naman big issue yun dahil nagpakasal nga Hindi naman siya nangalunya Sa atin nga dalawa ka agad sabay. Di kaya tatlo. O di kaya apat. Saan ang problema doon? Yun po ang ating kasagutan, Brother Sugo. Okay? Kaya hindi problema yun. Mula po kay Texter. 0326, sabi niya, pwede magtanong. Ang sagot ko, pwede. Alam mo, ulitin ko lang, yung pong pagtatanong, ipinag-utos po yan Tama. Yun muna ang unang sasagutin ko sa kanya. Pwede bang magtanong? Ang sagot ko, pwede. Saan mabasa yan? Yan po ay mabasa natin sa chapter 21, verse 7 ng Maluwalhating Quran. Chapter 21, verse 7. Kaya mong basahin yan siya, Brother Sugo? Sige nga, brother. Kaya subukan natin. Dito ngayon yung 21, verse 7 ng Maluwalhating Quran. Ito ang sabi ng dakilang tagapaglikha. Kaya mong basahin yan? Arabic pala, no? Ito. Kaya mo. Ako na lang. Sabi ng Allah, Faz'alu akhla zikri in kuntum la ta'lamun. Sabi niya. Kaya't inyong tanungin. Ibig sabihin, utos. Tama. Kaya't inyong tanungin ang mga tao na may kaalaman. Kung ito ay hindi ninyo nababatid. Utos pala sa atin na tayo magtanong. At ang tanungin ninyo, yung taong may alam. Tama. Halimbawa, yes. Mahirap naman kung magtatanong na yung tatanungin mo, di na alam yung sasagot niya sa'yo. Exactly. Tama, diba? Halimbawa, nagtatanong ka ng tungkol sa mathematics, doon ka nagtanong sa ustads. Tama. Abay, ano bang malay ng ustads sa mathematics? Engineering or mathematics? Tama. Diba? Nagtanong ka ng algebra doon sa isang nurse. Ano bang malay na doon? Nagtanong ka ng medisina tungkol sa panggagamot. Anong sa teacher? Sa abogado. Dapat doon ka magtanong sa may kaalaman. Doon sa inline doon sa topic mo niya. Kaya tama lang na dito ka magtanong. Tama. So, yan ang sagot. Maging sa Biblia, ganun din Sa Biblia, ipinag-utos din na magtanong. Sa Biblia po, ipinag-utos din na magtanong. Saan po natin mabasa yan, Brother Sugo? Ito, ipabasa ko sa iyo, Brother Sugo, ito Yan ay mabasa natin sa Hagay. Ang talata ay 11. Sige nga, Brother Sugo. Yan, sige ka. 11. Anong sabi dyan? Ilapit. Yan. Okay. Ganito ang sabi ng Panginoon. Anong sabi niya? Ng mga hukbo. Mga tanong ayo ngayon sa mga salinduti. Na tungkol sa autusan ng mga sabi.
Oh, di ba ang sabi niya, napakaliwanag, sabi niya? Oh, napakaliwanag, no? Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mangagtanong kayo. Ay, di ba utos din yun? Tama. Mangagtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Ayan, tungkol po sa kautusan. Tungkol sa batas ng Diyos. Kaya dapat po magtanong. Brother, sa totoo lang, may nag-text sa akin. Isang ustad. Ano sabi? Tinatanong na dito. Ito sabi niya sa akin si Ustad Jakaria. Diyan sa may pansakala. Nag-tanong siya sa akin about sa kanyang buhay. Itong tanong niya, brother. Sige, habang hinahanap mo yung tanong niya, ito muna. Susunod ko ang tanong niya, no? Kasi tanong niya, pwede ba magtanong? Pwede po. Ito ang kanyang tanong. Lahat ng relihiyon humingi ng donation para mapalaganap ang salita ng Diyos. Zakat man o ikapo. Nationwide ba ang station ninyo or sa Mindanao area lang po? Dalawang tanong niya, no, brother? Sabi niya, lahat daw ng relihiyon ay humihingi ng donation upang maipalaganap ang salita ng Diyos. Zakat man o ikapo. Okay. Gusto ko lang pong linawin sa iyo, brother, na nagtanong. Ano po? Na ito pong tinatawag na or dito po sa pananampalatayang Islam, no? Dito po sa Islam po ay hindi po kami nanghihingi ng donasyon para maipalaganap ang relihiyong ito. Bakit po? Sapagkat ang Islam, no, ay nag-iisang relihiyon sa mundo na hindi nangangailangan ng miyembro. Take note po. Hindi po ito katulad ng ibang relihiyon na kapag wala pong miyembro, abay, walang relihiyon. Patay. Walang miyembro, walang kita. Sa Islam po, ito ang natatanging relihiyon na hindi na kailangan ng miyembro. Dapat po, ang tao ang mangangailangan o nangangailangan sa pananampalatayang Islam. Ganun po ganun ang pananaw eh. Hindi po pwedeng ang Islam ang nangangailangan ng tao, hindi po. Yung tao mismo ang nangangailangan ng Islam. Dahil kung wala ito sa buhay mo, wala kang kaligtasan. Yan. Kaya hindi po kailangan yung tinatawag na yung humihingi ng donasyon, Yung sinasabi mong zakat, brother na nagtanong, ang zakat ay hindi po para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Take note. Ang zakat ay hindi para doon. Ito po ay para sa mga taong mahihirap. Yan. Ano po ang patunay? Meron pong isang talata, in fact marami, sa Quran, na sinasabi ng Allah na mga taong makatanggap o mga taong dapat ay tumanggap, no, ng tinatawag na zakat or sadaka. Ito po yun. Ito ay 8. Sino po sila? Ito ay mababasa natin sa chapter 9. Ang talata ay 60, no, ng maluwalhating Quran. Ganito ang kanyang pagkakasabi sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi niya, katotohanan ang sadaka, alalaong baga ang zaka, o katungkulang kawang gawa, ay para lamang sa mga fukara. Ito po yung mga mahirap. Innamas sadaqatu lil fukara, sabi niya. Yun po ang unang makakatanggap ng zakat
sadaka, yung pong mga fukara, yung mga mahirap. Pangalawa po, sabi niya, wal masakin, yung pong mga nangangailangan. No? Pangatlo, sabi niya, yung nagtatrabaho upang mangalap at mamahagi ng zaka. Yung pong mga tax collector. Pang-apat, sila na ang puso ay marapat na masuwato. No? Ito po yung mga mga bagong yakap sa Islam. Yan. Panglima, at sa pagpapalaya ng mga bihag. At sa mga may pagkakautang. At para sa kapakanan ni Allah. Ito panghuli, pangwalo. At sa mga naglalakbay. No? Yung mga naglalakbay na walang panggasto, naubusan po sila ng kanilang gagastusin. Sila po ang mga taong may karapatan na tumanggap ng tinatawag na zaka. Yun po. Ay saan po doon ang pagpapalaganap o itong sinasabing of course sa mga Islamic propagator pwede po. Tama. Pwede rin po. Kaya pwede rin yun. Ngunit kung ang tinutukoy ay yung tinatawag na pangwarta, abay hindi po iyan para pangsweldo doon sa mga tao, no? Sapagkat hindi po ito tulad ng ibang relihiyon na kung saan ay ginagawa pong pangsweldo or sabihin na nating ginagawang source ng income yung donasyon ng kanilang mga miyembro para po mabuhay yung mga pastor, yung pari, at maging yung mga ministro. No? Hindi po ganyan. No? Likas lang po talaga na sa Islam, yung mga mayayamang mga Muslim, yung mga mayayamang Muslim, meron pong bahagi sa kanilang kayamanan yung mga mahihirap na mga tao. Yun ngang 8 na sinasabi natin. Kaya po kapag ikay mayaman, ikay isang Muslim, at ikay isang mayaman, tandaan mo kapatid, na ang kayamanan mo ay hindi lahat yan para sa iyo. Tama. Meron pong portion sa iyong kayamanan na para po yan sa mga mahihirap. Tama. Yan po ay sinabi ng Allah sa chapter 51 verse 19 ng maluwalhating Quran. Sabi niya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, sabi niya. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan at sa kanilang kayamanan, kayo daw na mga mayaman, ay mayroong dapat na ibahagi sa mga pulubi at sa naghihikahus. Meron pong bahagi doon sa inyong kayamanan na hindi para sa inyo. At ito nga po yung 2.5%. No? 2.5. Hindi po yan para sa inyo. Kung meron po kayong kayamanan na nakaabot na sa sinasabing nisab, no? Takdang halaga ng kayamanan na dapat nang kukunan ng zakat, yung nisab ang tawag doon, kukunin mo yung 2.5 doon at ibibigay mo doon sa 8 uri ng taong entitled na makatanggap nito. Yun pong mga mahirap. Number 1 doon, yung mga mahirap na sugo. Tama. So, hindi pwedeng susuluhin mo yan. Ikaw na nakikinig ngayon na may kayamanan, tinatago mo sa bangko ang iyong kayamanan. Makasalanan yan. Yes. Dahil inaantin mo yung kayamanan ng mga... Yung hindi para sa'yo. Pinahiram lang yan sa'yo, brother. Pinahiram lang sa'yo ni Allah yan. Ngayon, ang tanong dyan, Brother Sugo, ano ba ang mangyayari sa isang taong mayaman na kung saan ay hindi niya ibinigay
doon sa mga mahirap, ang para sa mga mahirap. Sinulo niya lahat ito. Dahil yan po ay, alam natin, ayon sa sinasabi ng dakilang tagapaglikha na may portion sa inyong kayamanan na hindi inyo. Ito ay para doon sa 8 tao. Ano ang mangyari sa inyo sa kabilang buhay kapag hindi ninyo ibibigay no, sa mga dapat makatanggap yung para sa kanila na bahagi ng inyong kayamanan? Ayon sa chapter 3, verse 180, 180 ng maluwalhating Quran, sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Brother Sugo, ang sabi ng Allah, ang mga bagay na kanilang ipinagmaramot ay itatali sa kanilang liig na katulad ng kadenang kwelyo sa araw ng muling pagkabuhay. Sa Yawmul Qiyamah, on the day of judgment, yung hindi ninyo ibinigay, no, yung ipinagmaramot ninyo, no, siguradong itatali sa inyo yan sa kabilang buhay, sa inyong liig. Naku, ang lupit no, Brother. So, hindi ba natatakot noon? Na kung tustusin, yung ibibigay mo, ito ay para din sa iyo. Tama. At babalik niya sa iyo. Pagdating ng kabilang buhay. Ang buhay. Tama. Para ma-purify yung kayamanan po natin. Marami mga Muslim dito na nandito ngayon sa Cotabato. Daming mga mayaman dito. Kung kayo po ay magbibigay, ano po, abay ibigay nyo doon sa yung kayamanan ninyo, yung bahagi ng kayamanan ninyo, kunin ninyo, ibigay nyo doon sa 8 uri ng taong dapat makatanggap. Tama. Lalo na doon sa mga new Muslims. Para po yung kanilang kalooban ay gagaan, no? Tama. Or doon sa landas. Sa mga taong nagtatrabaho sa landas ng Allah. Pwede yun. Sa center natin. Sa mga Islamic program ito. Tama. Pwede yun. Pwede sila magbigay ng tulong para tayo ng malaman di ba? At least sa kabilang buhay, meron silang ganito. Tama. Ibibigay nila, ito ay para din sa kanila. Doble yung pangalan nila. Exactly, Brother Sogo. Exactly. Ngayon, yan po ay 2.5, napakaliit po yan. Napakaliit po, 2.5 lamang po yan. Tama, brother. Hindi po ito katulad ng ikapo. Tulad ng nagtanong, ikapo, yung ika-10 bahagi ng yung kinita, na kukunan siya ng ikapo o tithe sa English. Ang ikapo, ito, talakay natin ang ikapo. Natalakay natin yung tungkol sa zakat. No? Ano naman yung ikapo? Sapagkat itong ikapo, ito pong tithes. Yung ikapo, Brother Sugo, tithes. Ito po ay ginagawang pangwarta ng mga pastor sa kanilang mga miyembro. Take note, sa mga nakikinig po na mga miyembro ng kung ano-anong relihiyon na naglipa na ngayon, itong ikapo, tithes, ay ginagawang pangwarta ng kanilang mga pastor sa kanilang mga miyembro. Dapat ba na ang miyembro ay magbigay ng ikapo sa kanilang pastor, sa kanilang ministro, sa kanilang pari? Dapat ba na magbigay ka ng ikapo? Ito ay ika-10 bahagi ng iyong kinita, tithes. Dapat bang magbigay ka sa iyong pastor, sa simbahan? Dapat ba? Alamin natin kung kaninong utos yan. Alamin natin kung kaninong utos ang pagbibigay ng ikapo. Ito ba ay utos para sa mga membro ng kung anong relihiyon? Para ibigay doon sa kanyang pastor? Ito ba ang utos ng kanilang Biblia? Ito po. Kaya nga, marami ang naluloko dito eh. Maraming membro ng iba't ibang simbahan ang bigay ng ikapo sapagkat ito daw ang sabi ng Diyos.
magbayad ng ikapo. Magbigay ng ikapo. Magbayad brother. ng ikapo, brother. Kaya maraming membro ang napangwartahan ng kanilang mga pastor. Kawawa naman yung mga tao, brother. Oo nga. Kawawa. Oo. Dahil bakit? Dahil ginagamit ng mga pastor ang ikapo para pangwartahan yung kanilang mga miyembro. Ito, magkakabukingan ngayon. Para kanino ba talaga ang ikapo? Sino ang pinag-utusan na kumuha ng ikapo? Ito po, ayon sa Biblia. Sa Hebreo 7, ang talata ay 5. Ganito ang pagkakasabi. Basahin natin. Ikaw magbabasa muna, Brother Sugo. Ikaw muna. Yan. Ayusin mo, marami nakikinig na pastor ngayon. Ayusin mo, baka maiba yan. Magagalit yung ministro. Sige, yan. Sige. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng anong ulang sa Noe ay nagkaroon na ng utos na umuha ng manhaji sa bayan ayon sa utusan. Kita mo, napakaliwanag doon. Maliwanag ba yun? Maliwanag ba yun, brother? Maliwanag naman sinunod niya. Maliwanag din naman. Ito, ang sabi ng Biblia. Ulitin ko po. Hebreo 7, ang talata ay 5. Ganun pa kasabi, Brother Sugo. At katotohanan, sabi niya, ang sa mga anak, kaninong anak ito? Ang sa mga anak ni Levi. Na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sabi niya. Ang pinag-utusan po na kumuha ng 10, take note, ang pinag-utusan ng Biblia na kumuha ng 10 bahagi ng kita, ang inutusan, hindi yung pastor. Ang inutusan, yung mga anak ni Levi na nagsisitanggap ng kautosang saserdote. Yun po ang pinag-utusan. At hindi po yung ministro at yung pastor, pari, ang pinag-utusan na kumuha ng 10 sa kanilang mga miyembro. Pinapangwartahan ninyo ang mga miyembro ninyo, Kawawa naman yung mga kawawa yung mga miyembro Tama. Kawawa yung Well, mga bakit? miyembro. Ginagamit kunwari ang Biblia. Kunwari salita ng Diyos. Ginagamit para magkapera. Ginamit ang ikapo. Aba, kung meron kang 10,000 pesos na sweldo, kukunin doon yung kung meron kang 10,000, kukunin doon yung ikapo, that is 1,000 pesos. Tama. Bibigay mo sa pastor? Bibigay mo sa simbahan? Hindi naman ganun ang utos ng Biblia. Tama. Ay dapat po, magbasa-basa po tayo ng Biblia. Tama. Ang sabi po ng Biblia, ito po ang sabi at katotohanan, sabi ng Biblia. Tama. Ang mga sa anak ni Levi, anak ni Levi, hindi anak ng pastor, na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi. Yun, tithes, o ikapo. Yun po ang pinag-utusan at hindi yung mga pastor na yan. Tama. Oo. Kaya, Yan po ay ayon sa Biblia. Kaya po, huwag po tayo magpaloko. Tama. Pastor, bigay kayo ng bigay dyan ng ikapo sa kanila. Hindi naman silang pinag-utusan dyan. Ano ang utos sa Biblia sa pagbibigay? Dapat ba nasa pilitan?
Yun ba ang utos ng Biblia? Ito, para magkabukingan po tayo. Biblia po ang babasahin natin. Ito po ang utos ng Biblia sa pagbibigay. Dapat bang sapilitan ito? Ito. 2 Korinto, chapter 9, ang talata ay 7. Take note niyo po yan. Ito po yung pagbibigay na ayon sa Biblia. Para sa mga Kristiyano. No. Ito ba ikaw po? Ito ang sabi niya. Gusto mo, ikaw magbabasa, Brother Sugo, ikaw muna. Para klaro. Yan. Sige. Sige. Ayusin mo dahil nakikinig ang pastor ngayon eh. Sige. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinapasya ng aniyang puso. Mabigay sa loob dahil sa alinlangan sapagkat ibinigay ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Nagbibigay ng masaya. Oh, kita mo? Ito, sa kanyang pinakamalapit o sa kanyang malinaw na pagbabasa ganito. Inshallah, balang araw matutuwid yung brother. Pasanayan lang yan eh. Pasanayan lang yan. Ito, sabi sa Biblia, magbigay. Ayun. Magbigay. Ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Kapag ka magbibigay ka pala, dapat yung pasya ng iyong puso, yung pusang loob, yun pala ang sabi sa Biblia. Hindi sa pilitan. Hindi katulad ng ginagawa ng mga pastor, na sa pilitan. Pinipilit yung mga tao na magbigay. Diba ikaw, dati ka rin, dati kang Iglesia ni Cristo? Bakit pa naman brother? Pinipilit ka? Oo, dahil kung ano yung sinabi mo sa Biblia, sinusunod nila. Bakit pala dahil sa pusong pagbibigay Diyos, pinipilit yung mga tao. Kasi, di naman ang tao, may hanap buhay. At may magandang Kasi yung iba, nasikin lang, driver, di ba? Correct. Kaya ang sabi sa Biblia, kapag ikay magbibigay, dapat itong ipinasya sa iyong puso. Tama. Sapagkat ang ikapo, ito po'y utos doon sa mga anak ni Levi na tumanggap sa pagkasaserdote. Hindi po doon sa mga pastor. Kaya huwag po kayong paloko ha. Maging si Kristo po. Itong tandaan nyo. Maging si Kristo ay hindi po nangungulikta ng bayad sa simbahan. Maging si Kristo ang kanyang utos ay dapat libre ng bayad. Free. Saan po natin mabasa yan? Mateo 10. Ang talata po ay 8. Ganito ang pagkakasabi. Sabi ni Kristo, tignan natin kung may bayad ito. O, ikaw naman magbabasa, Brother Rasugo, para ma-enjoy ka. 8. Sige. Sige, yan. Yung 8 lang, 8. Yan. Sige. Mananampala. Teka muna. Sige, bismillah muna para siguradong marinig. Bismillah. Sige. Yan, sige. Pagaling tayo ng mga may halik. Manang palangon tayo ng mga patay. Manang linis tayo ng mga ilong. Manang palabas tayo ng mga demonyo. Demonyo. Sige, tuloy lang. Sige. Inanggap ninyo walang bayan. Ang ibigay ninyo ang walang bayan. Walang bayad! May bayad ba? Walang bayad! Sinabi ni Jesus. Walang bayad! Tama. Sabi sa Biblia. Sinabi ni Jesus na walang bayad. Oo nga. Magbabayad ni malakay. Ito sabi, magpagaling kayo ng mga may sakit, sabi sa Biblia.
Mangagpabangon kayo ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga ketong. Tama. Mangagpalabas kayo ng demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ang liwanag po sa Biblia, sabi ni Kristo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Pagdating sa pastor, may bayad. Yun ay nagtaon tayo, brother. Pagdating sa pastor, may bayad. merong espesyal, merong ordinary fee. Sa simbang Katoliko, mula pagkabata hanggang pagkamatay mo. May bayad. Magpabautismo, may bayad. Magpamisa ka, may bayad. Magpamisa ka ng patay, may bayad. Magpadasal, may bayad. Mag-asawa ka simbahan, may bayad. Lahat may bayad. Ang sabi ni Kristo, tinanggap niyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Ganun po sa Biblia dapat. Kaya wag po kayong paloko dyan. Dahil kinakalakal nila ang salita ng Diyos. Kinakalakal ng mga taong ito ang salita ng Diyos. Ginagamit nila kunwari ang Biblia, ito raw salita ng Diyos, para sila ay magkapera. Kinakalakal ang salita ng Diyos. May mga tao po talaga na kanilang kinakalakal ang salita ng Diyos. Sabi sa Biblia sa 2 Korinto 2, ang talata po ay 17, ganito ang pagkabasa. Sapagkat, sabi ni Pablo, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kita mo, may mga tao talagang kinakalakal ang salita ng Diyos. Para lang nila yung mga tao. So ang tanong, sino itong mga taong kinakalakal ang salita ng Diyos? Sino ang mga taong ito na pinapangwartahan nila ang mga tao nila, ang mga membro nila? Sino ito? Ito po, pakinggan yung maigi kung sino ito. Ayon sa Biblia, sa aklat po ng Judas. Naku, sa pangalan pa lang. Pangalan pa lang, wala na. Ano yun? Judas na. Judas. Sa Kapitulo 1, ang talata po ay 12 at 16. Ganito ang pagkasabi. Sino ba itong mga taong ito na pinapangwartahan ng kanilang mga membro? Sino ito? Ito po. Sa 12, ganito. Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Sabi niya. Kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, sino ito? Ito ang mga pastor na walang takot na nagpapasabsab sa kanilang mga sarili. 16. Anong ginagawa ng mga pastor na ito? Sabi sa 16. Ang mga ito'y mga mapagbulong, mga madaingin, na nangagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, na nangagpapakita ng galang sa mga tao para sa pera ninyo. Yun ang sabi. Kunwari napakabait sa tao. Kunwari napakagalang sa tao. Hindi daw makabasag ng plato. Pero nakakalion na. Pero ang binabasag, planggana. Ganon ang style ng mga pastor. Bakit ipinapakita nila ang galang sa tao ayon sa Biblia? Para sa pakikinabangin. Para mapangwartahan ka. Kaya ini-impose sa inyo kung ano-anong mga donation. Ini-impose ang kung ano-anong mga ikapo, offering, love offering. Wala sa Biblia. Hindi naman sila ang pinag-utusan na kumuha ng ikapo. Dahil maliwanag na ang sabi doon, ang dapat kumuha ng ikapo, yung mga anak ni Levi na tumatanggap ng pagkasaserdote at hindi mga pastor. Kaya wala po kayong karapatang kukuha ng ikapo. At sa mga membro, huwag kayo magbayad ng ikapo. Mas mabuti yung ikapo ninyo, ibigay ninyo sa mga taong tunay na naghihirap. At huwag doon sa mga pastor na nakadikotse. Nakatira sa mga maranyang bahay. Kaya yung mga pastor, mas ano kayong
Ngayon, kaya, mga okay. Kaya, ang mga naman, oo nga. Kaya sila, itong mga pastor na ito yung mga walang takot na nagpapasabsab sa kanilang sarili. Tingnan mo yung isang pastor ng, yung sa Davao. Si Kibuloy. Tingnan mo! Yan ay isang malinaw na example ng isang pastor na nagpasabsab sa kanyang sarili. Nakatira sa palasyo. Nakatira sa mansyon. Daming pera. Yung kanyang mga membro, napakahirap. Tawa mo yung mga tao, no? Nagbibigay sila ng... Kaya nga ang tawag sa Biblia, itong mga pastor, yan ay mga aso. Ayon sa Biblia. Opo, yan ay mga aso. Saan mabasa? Isayas 56. Ang talata ay 11. Ganito po ang pagkasabi. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. Ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nangakaunawa. Kaya ayon sa Biblia, yung mga pastor, mga aso yan. Dahil hindi nabubusog, hindi nakukontento. Pera. Kaya kapag pansinin nyo lang yung mga pastor ninyo, no? Utak pera yan. Dahil pinapangwartahan yung kanilang mga miyembro. Yan po ay pagbubulgar po ng katotohanan. Hindi po yan galing sa opinion po natin, hindi po yan galing sa kung saan-saan. Yan po ay galing sa Biblia. At ako mismo, saksi ako dyan dahil dati akong Kristiyano. Saksing-saksi tayo dyan sa mga pangwarta ng mga pastor, mga leader ng iba't ibang relihiyon. Tanging nag-iisang relihiyon lamang po ang hindi nangwarta sa kanyang membro. Yan ay ang Islam. Ang hindi po nangwarta sa kanyang mga membro. Kaya po, kung ang tao ay naghanap ng katotohanan, ang puntahan nyo po ay walang iba kundi ang Islam. Ang Islam po, ito lamang ang relihiyon na katanggap-tanggap. Inna dina indallahil Islam. Katotohanan, ang relihiyon sa paningin ng Allah ay ang Islam. Kaya po, Islam dapat ang ating pasukang relihiyon. Inshallah, hindi po tayo mapapangwartahan. Masakit pong isipin, sa ibang pananampalataya, pinangwartahan pa ang iyong bulsa, ililigaw pa ang iyong kaluluwa. Yun ang pinakamasakit doon. Di bali na sigurong mapangwartahan ka, wag lang iligaw ang iyong kaluluwa. Pero ang masakit dyan, Brother Sogo, pinapangwartahan ka na ng mga pastor, mga ministro at pare. Ililigaw pa ang kaluluwa mo sapagkat hindi ituturo sa inyo kung ano ang tama. Kaya po, amin kayong iniimbitahan dito po sa pananampalatayang Islam. Dito na po tayo sapagkat ito po ang tunay na relihiyon, ang hindi po nangangwarta sa kanyang membro. Hindi nangihingi. Ikaw pang bibigyan. Nung ako'y pumasok sa Islam, ako pang binigyan. Hindi kailanman ako nagbigay sa imam or sa masjid ng ikapo. Pero wala na tayong oras, Brother Sugo, kaya magpaalam ka na. No, wala tayong oras. Overtime na eh. I-reserve mo na lang yan. Sunod na palatuntunan natin. So, ako na magpaalam para sa'yo. Sige. Maraming salamat, Brother Sugo. Ako po ay humihingi ng kapatawaran kung sakaling may mga bagay po ako nasabi na hindi po maganda sa pandinig ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, lalo na po sa mga pastor. Ito po ay isang pagbubulgar ng katotohanan. Maaari nyo pong baliin yan. Maaari nyo po akong kumprontahin at maaari nyo po akong puntahan anytime at sabihin sa akin na mali yung aking mga sinasabi. Yung aking office, andyan lamang po sa harap ng Polytechnic po, ang Mindanao People Dawa Association. Puntahan nyo po ako doon anytime. Sa lahat po na nakikinig mga pastor, ministro at pare, na kung saan ay merong gustong i-react doon sa aking mga binitawan, pwede nyo sabihin sa akin na mali ang sinasabi ko at may batayan kayo, puntahan nyo po ako o di kayo pumunta kayo dito sa station at pag-usapan natin. Open po ako sa mga bagay na yan. Sabihin nyo sa akin na mali yun. Ngunit kung hindi nyo gagawin yan, ibig sabihin, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Pero dapat pumunta kayo sa akin at sabihin nyo mali ako. Kaya nga po, kung sakaling may nasabi po ako hindi maganda, ako po ay humihingi ng kapatawaran. Sorry po, hindi po galing sa akin yan.
Ito po ay galing po sa binabasa namin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pakikinig. At inuulit ko po, ako'y humihingi ng tawad. Naway gabayan tayo ng dakilang tagapaglikha at makita natin ang tunay na relihiyon, ang tunay na landas, ang tunay na pagsamba, ang pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na walang iba kundi si Allah. Diyan ko po kayo iniimbitahan. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ito po ay inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.